Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Dear Kathy G, itago niyo na lang po ako sa pangalang Melay. 25 years old. Lumaki ako sa probinsya ng Sarangani, isang lugar na tahimik pero puno ng pagsubok. Malayo, liblib at mahirap ang buhay doon, Kathy. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral pero kung tatanungin niyo ako kung may pagmamalaki ba ako sa buhay, oo, dahil masasabi kong malayo na ang narating ko ngayon kumpara sa dati. Dugot laman ko ang naging puhunan para kahit papaano makaahon kami sa hirap ng buhay, Kathy. Elementary lang po ang natapos ko. Bata pa lang ako, tanggap ko na sa sarili kong hindi ako katulad ng iba dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya tuwing nakikita ko ang kaibigan kong si Eva, hindi ko maiwasang mainggit dahil nakapagtapos siya ng high school. Nagkaroon kaagad ng magandang buhay at nagtrabaho sa Maynila. Hindi rin sila mayaman, Kathy, noon pero unti-unti niyang naiahon ang pamilya niya. Nagkaroon ng sapat na pagkain sa mesa at doon ko tinanong ang sarili ko, what if ako rin? Nakikita ko si Eva na unti-unting umaangat. Ako naman ay naiwan sa province. Hindi na ako nag-aral noon dahil hindi na kaya ng mga magulang ko na pag-aralin ako, kaya namasukan na lang ako sa isang karinderya. Araw-araw, paulit-ulit ang ginagawa. Gising ng maaga, luto, hugas, linis, Kathy. Hanggang isang araw, nagbakasyon ulit si Eva sa amin. Nagkita kami, nagkamustahan at doon niya ako tinanong ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Kung gusto ko rin daw bang magtrabaho sa Maynila. Hindi na ako nagdalawang isip at agad akong sumama. Isang desisyong hindi na madali pero puno ng pag-asa. Naisip ko na kailangan ko na yatang iwan ang nakasanayan kong para subukan ng buhay na matagal ko nang pinapangarap, Kathy. Nagpaalam ako sa mga magulang ko at doon nagsimula ang kwento ko bilang rakitera sa Maynila. Akala ko magandang trabahong naghihintay sa akin, Kathy. Akala ko madali ang mamuhay sa syudad. Pero mabilis kong nakita sa Maynila ang isang realidad na hindi ko kailanman pinaghandaan. Doon ko nalaman ang totoong trabaho ni Eva. Isa siyang babaeng nagtatrabaho sa gabi, sa isang club, isang trabaho hindi ko kailanman inakalang papasukin ko, Kathy. Wala na akong nagawa kundi kagatin ang kapalaran. Wala akong choice dahil inaasahan ako ng mga magulang ko na tutulong sa kanila. Mas lamang ang pangangailangan kesa konsensya, Kathy. Hindi ko yun sinabi sa mga magulang at kapatid ko ang naging kapalaran ko. Sa umpisa, labag sa loob ko ang ginagawa ko. Bawat gabi, pakiramdam ko may unti-unting nawawala sa akin. Pero habang lumilipas sa mga panahon, unti-unti ko ring natanggap at nasanay na lang ako na iba't ibang lalaki ang nakakasama ko. Kilala ako bilang isang babaeng ganado pagdating sa entablado, Kathy. Hindi ko namalayan na naging kilala na rin ako sa lugar na yon. Madalas ako ang hinahanap ng mga big-time na customer dahil daw sa dating, galing at confidence ko, Kathy. Sa isang gabi pa lang, higit pa sa inaasahan ng kinikita ko. May mga pagkakataong doble or triple ang naiuuwi ko, Kathy. Kaya unti-unti kong natupad ang mga pangarap ko. Naipagawa ko ang bahay namin sa probinsya, nakapagsimula kami ng maliit na negosyo. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ako ng sarili kong tirahan sa Maynila. Isang kondo na dati pinapangarap ko lang. Alam kong marami ang magagalit sa akin na tagapakinig ninyo dahil pinatus ko ang ganitong trabaho. Wala na rin naman akong natapos kaya ano pa bang aasahan kong trabaho, Kathy? Hanggang sa dumating ang isang lalaking akala ko katulad lang ng lahat. Akala ko katawan lang din ang pakay niya. Isang gabi,
Siya ang kumuha ng oras ko, Kathy. Pero siya rin ang kauna-unahang lalaking hindi ako ginalaw. Siya si Nico. Sabi niya, matagal na raw niya akong napapansin. Hindi dahil sa itsura ko, hindi dahil sa trabaho ko, kundi dahil may nakita raw siyang iba sa akin. Isang bagay na hindi ko man lang nakikita sa sarili ko, Kathy. Doon ako nagulat. Ni minsan, hindi ko siya personal na nakilala. Pagkatapos ng gabing yun, hinayaan ko makilala namin ang isa't isa. Hanggang sa ngayon, Kathy, 6 na buwan na kaming lumalabas at magkasama. Oo, naniligaw siya. Nililigawan niya ako pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na label. At aaminin ko, Kathy, nahuhulog na rin ako. Sino ba naman ang hindi? Gwapo, maalaga at may pusong hindi marunong manakit. Para sa akin, walking green flag si Nico. Pero may isang kondisyon. Kung sakaling maging kami, gusto niyang itigil ko na ang trabahong meron ako ngayon. At doon ko naisip, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot ako. Iniisip ko pa paano ko mapapalitan ang kinikita ko ngayon. Paano ko pa rin matutulungan ang pamilya ko kung pipiliin ko ang pag-ibig, Kathy. Kaya naman, kaya naman akong buhayin ni Nico pero ayokong iasa sa kanya mga responsibilidad na matagal ko nang pasanin. Ayokong mahalin ako bilang isang babaeng kailangang buhatin. Gusto kong mahalin bilang isang babaeng may sariling paninindigan. At ano pa ba ang pwede kong maging trabaho? Elementary lang ang natapos ko. Kaya heto ko ngayon, Kathy, nasa pagitan ng dalawang desisyon. Sa pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa at responsibilidad na hindi ko kayang talikuran. Paano ko ba masusolusyonan ang ganitong sitwasyon, Kathy? Pipilitin ko ba ang mahal ko o ang buhay na gusto ko para lang sa mga magulang at mga kapatid ko? Matatanggap pa rin kaya ako ni Nico kung sakaling hindi ko kayang iwan ang aking trabaho? Kathy, umaasa ako sa tulong at payo ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang at nagmamahal bilang isang babaeng isinuko ang dignidad dahil sa responsibilidad. Melay. Love Me, Kathy G.